Narito ang latest update sa kaso ni Narinie Baterbonia at Divine Adili. Boss Batikan, ang lifeguard sa dagat, may nakuwang bagong impormasyon sa ospital kung saan dinala si Rene Baterbonia. Sinasabi nilang patay na si Rene bago tinapon sa dagat. Napakadaling malaman ng forensic yon. May buhay pa nga ba o wala na noong itinapon sa dagat? Ito ang isa sa pinakamalaking katanungang naglalaro ngayon sa isip ng karamihan ukol sa kontrobersyal na kaso ni Narinie Baterbonia at Divine Adili. Sa video na ito ngayon araw, ihihiwalay natin ang purong haka-haka mula sa tunay na katotohanan. Marami sa ating mga netizens at taga-subaybay ang patuloy na nagtatanong, nagdududa at naghahanap ng linaw sa mga totoong nangyari, lalo na sa mga kumakalat na usap-usapan na baka raw patay na si Rene bago pa man ito ipaanod o itapon sa dagat. Kaya naman alamin natin ang pinakabagong update mula sa pagsusuri ni Boss Batikan na isang professional lifeguard sa dagat at isa sa maraming netizen na walang sawang naghahangad na makamit ang hustisya para kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa gitna kasi ng napakaraming kuro-kuro at espekulasyon, may isang mahalaga at bagong impormasyon na lumabas. Hindi lang basta nagsalita si Boss Batikan, kundi gumawa siya ng sarili niyang personal na investigasyon sa mismong lokasyon. Kumuha siya ng drone footage sa resort kung saan nalunid si Rene Baterbonia at Divine Adili at sinukat din niya ang mismong distansya mula sa resort papunta sa ospital para makita ang eksaktong sitwasyon. At ang pinakamainit na balita, nakipag-usap siya mismo sa isa sa mga naging trabahador ng ospital kung saan dinala si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ano nga ba ang totoong sinabi at ibinunyag ng mismong kawani ng ospital? According to them, nung nire-revive nila si Rene, na nung tinutubuhan si Rene, may lumalabas na foreign object. Ito ang mismong sinabi sa kanya ng trabahador sa ospital, mga detalyeng dapat natin malaman bilang mga nakatutok sa kasong ito. Kaya kung isa ka sa mga patuloy na nag-aabang at nagdarasal para sa hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili, pakinggan mo ng buo ang buong videong ito dahil tatalakayin dito ni Boss Batikan ang lahat ng mahalagang punto. Ano nga ba ang eksaktong nakita sa loob ng bunganga ni Rene bago pa man siya lagyan ng tubo sa ospital? At higit sa lahat, tama nga ba o mali ang mga haka-haka na wala na siyang buhay bago pa man itinapon o ipaanod sa dagat? Lahat ng iyan ay bibigyan linaw ngayon. Narito sabay-sabay natin pakinggan at panoorin ang buong pahayag ni Boss Batikan para malaman natin ang mga mahalagang impormasyon kaugnay kina Rene Baterbonia at Divine Adili. So ayun nga mga boss, no, base sa ating nakalap na impormasyon, no, nung June 8, bago pa sumikat ang araw, no, nag-workout na yung grupo nila Rene at kasama si Rene doon, nag-workout, nag-stretching at tumakbo sila ng 4 kilometer bago pa sumikat ang araw at bago pa nag-almusal. Nagprepare sila ng almusal. Pagkatapos nilang mag-almusal, laro sila ng batuhang bola. At kasama din si Rene noon, batuhang bola. Ang matalo, push up. So sinasabi doon na nakapagbato pa si Rene ng bola, hindi nakapag-push up pa. So malinaw na wala siyang injury noong mga panahong yon. Tapos bandang hapon, past 2, nag-announce ulit si Coach Tab, nag-formation, nag-stretching, and then prepare sila sa water activity training. Yun yung tinatawag nilang water relay. Di ba may kumalat sa internet na picture nung bago sila malunod? Nung bago sila malunod, yung itsura ng tubig is nasa kanan nila yung dagat. Kapag pumunta kasi kayo dun sa area, mga boss, pag nasa kanan mo yung dagat, ibig sabihin nun, pauwi na kayo sa resort. Kasi kung nasa kaliwa mo yung dagat, ibig sabihin, paalis ka pala ng resort. Di ba kung nalunod sila, nasa kanan na nila yung dagat, so ibig sabihin, pauwi na sila ng resort. So ibig sabihin nakatakbo pa siya. So wala siyang injury noon kasi nakapag water relay pa siya eh. Hindi mo kasi kakayanin ang water relay kung mayroon kang injury, kung mayroon kang palo, may paddle ka, may bali, may pilay. Hindi mo kakayanin ang water relay. Bukod pa doon, nung umaga nakatakbo pa sila ng 4 kilometer. So malinaw doon na wala siyang injury. Over siya 340, 345 tinransport yon. So mag-plus lang tayo ng 9 minutes kasi tinakbo natin ng 11 minutes yun, o sabihin natin mas mabilis ang ambulance. And then dun sa ER kasi although may nakuha tayong information na may nag-assess ng isang doktor tapos 3 nurse, pero sa hospital kasi hindi tayo pinayagang makakuha ng any information, pero may nakuha tayong mga backdoor information kaya hindi natin pwedeng i-reveal kung anong pangalan ng doktor, anong pangalan ng nurse, kasi nga nakuha natin yung information is backdoor information, so bawal i-reveal. Kasi hindi sila tinanong natin kasi kung anong pangalan ng doktor. Nagtungo tayo dun sa ospital, di ba? Nagtungo tayo dun sa ospital, ayaw nilang sabihin kung anong pangalan ng doktor, anong pangalan ng nurse. Pero yon, wala silang dinisclose sa atin, pero may nakuha tayo ngayon nga, may nakuha tayong
sa pagsisiyasat natin may nakuha tayong backdoor information, pero hindi natin sure kung totoo yung sinasabi niya. Pero yung nakausap natin, according to them, humarap din sila sa investigating body. Pero since taga-hospital sila, assuming na meron silang knowledge about kay Rene Baterbonia. Base nga doon sa naging experience nila, no, nung nire-revive nila si Rene, meron daw silang, nung tinubuhan nila, mayroong lumabas na buhangin. So, kung may lumabas na foreign object, indikasyon yon na yung tao napunta sa tubig, buhay pa. Hindi po ako forensic expert, pero base lang po ito sa mga karanasan ko. Kasi ganun po talaga halimbawa yung tao nasunog, pag nasunog siyang buhay, yung ngalangala niya may mga usok yon. Pero kung nasunog siyang patay, yung ngalangala niya malinis. Ganun din yung pag nalulunod ka, makakainom ka ng tubig kasi kasama yung buhangin. Pero kung tinapon ka na doon na patay, hindi ka na makakainom ng tubig. Tapos na yon. Hindi naman ako forensic expert, on my personal assessment, si Rene talaga napunta sa tubig, may buhay pa. Halimbawa kung may isang tao doon napunta sa dagat, madaling malaman ng forensic expert yan kung yan ba ay napunta doon na may buhay pa o napunta ba yan doon na wala ng buhay. Pinaka basic po yun, madali nilang malaman yon. Dito sa vlog ko sinasabi ko na hustisya lamang, walang personalan. Huwag tayong nagpapadala sa mislead information, Sinasabi nilang patay na si Rene bago tinapon sa dagat. Kung gano'n ang pangyayari napatay na si Rene bago tinapon sa dagat, napakadaling malaman ng forensic yon. Sobrang dali. Basic na basic sa kanila yon. Kasi yung mga nagpo-forensic po, kinakalkal nila yung katawan ng tao. Totoo yan, kinakalkal nila yung katawan ng tao. Alam nila yan kung anong sanhi ng pagkamatay. Kung yun ba ay patay na bago tinapon sa tubig o buhay pa nung napunta sa tubig. Tapos idagdag pa natin dyan yung nakalap nating information na nung tinutubuhan si Rene, may lumalabas na foreign object, yun nga ay buhangin. Si Rene, buhay pa nung nalunod. Alam nyo, sa vlog ko kasi, hindi lang tayo naghahanap ng hustisya ni Rene. Nilalabanan din natin yung mga misleading information at saka yung mga fake news. Kagaya nga, di ba, nung sinabi ko sa inyo na yung mukha ni Rene na maga sa ambulance, fake news yun. Sinabi ko na huwag yung suportahan yung mga page na nagpapakalat ng fake news dahil in-expose natin yung purpose nila. Kasi kaya nasabi natin fake news yun, yung mukha ni Rene ay may buhangin, pero nung nilabas na nila, maga na yung mukha ni Rene, tapos malinis na, wala ng buhangin. Tapos pangalawa pang fake news ngayon na kumakalat, yung babae na rescuer na may dalang weights. Alam niyo yun? Yung may dalang pabigat sa paa. And then nakita natin yung original photos noon, ang hawak niya ay radyo. Dalawang radyo. Ngayon tinignan natin yung digital footprint nung kung kailan nakuha yon. Yung nga nasa around 350 yung date of capture. So, match doon sa background, yung picture frame niya, match na match doon na may hawak na pabigat sa paa, which ba yun? So, yun, inedit. May mga ganun talagang tao, Kung napanood nyo lang talaga ng buo ang video, mapapakapit balikat at mapapabuntong hininga na lang kayo. Mag-iisang buwan na mula nang pumanaw si Rene Baterbonia at Divine Adili. Pero hanggang ngayon, tila mailap pa rin ang hustisya para sa kanila. Napakabagal ng usad ng hustisya. Kaya naman, napakalaking tulong talaga ng mga ginawa ni Boss Batikan. Isang napakalaking biyaya at pag-asa ang hatid niya, lalo na para sa pamilya ni Rene at Divine na napakalayo sa lugar ng pinangyarihan. Ang pamilya ni Rene na nasa Agusan del Sur at ang pamilya ni Divine na nasa Nigeria. Sa panahong tila nakakalimutan na sila ng sistema, may isang Boss Batikan na handang umalalay at magparating ng tulong. Sana talaga ay makuha nila ang hustisya.